Sugbo, Kabisayan, Mindanao, maayong gabi. Welcome na po ninyo dito naman nun, ang balik kalikasan, maayong panggobyerno, maayong panglawas. Sa gyapon inyong boss nga lagad sa kanginan, Leonard Gakrama Asuke, mag-uban na po ta mga igala, nining usa katak na natong atulumanon, din atong hisgutan ang mga kasamtangang panghitabo dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. O karon mga higala, no? Sarong adlaw, Miyerkules na, no? Duha na lang kaadlaw mga kaigsuonan og ato ng sugdan ang pagpangampanya sa lokal nga mga posisyon. No, kumusta atong mga kaigsuonan diha sa lungsod sa Dalagit ug sa lungsod sa Argao. No, diha sa lungsod sa Daan Bantayan, lungsod sa Madredejos, lungsod sa Tuburan, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Mandawi, ug ang dakbayan sa Sugbo. Kumusta ang dagan sa politika? No, murag bibo naman kay mga igala, kay mura naman ron ato ang mga kaigsuonan karon busy na kaayo nining atong umaabot nga bugdong lugaynon. No? Sayod ta na karong mga panahon na mao na may panahon sa pagpamisita sa mga lokal nga mga leader sa ato ang tagsa-tagsa ka mga lungsod ug dakbayan. No, di na lang nato hisgutan ang panghitabo sa ato ang presidente kay nasayod naman ta nga hangtod karong mga panahon na, no, padayon nga nakigbatok ang ato ang kanhi presidente nining iyahang pagkasikop. Gidala siya sa nasod sa Netherlands, no? Particularly sa The Hague, diin nga ngadto ipahigayon ang litigation sa mga kaso nga iyang atubangon, no? Sa crimes against humanity. Og ato namang nakita nga grabe ang suporta sa ato ang mga kaigsuonan. Dili lamang dinhi sa Pilipinas, kundi lakip na ang mga Pilipino ngadto sa laing nasod nga nakakita ug nasayod kung unsa ang iyahang gipakita sa panahon nga siya pa'y milingkod nga pangulo sa ato ang nasod. O nakita po nato kung unsa ang mga sayop nga gihimo sa iyahang mga kaatbang sa politika. Ug ato pong nakita nga kining iyahang pagkabalhog karon didto sa International Criminal Court sa The Hague, aduna kini kalambigitan sa politikanhon nga interes. So, maglukal lang unsa ta. Atong hisgutan karon ang kasamtangan nga panghitabo ug ang preparasyon sa mga lokal nga mga leader nga buot magpapili sa ilang mga tagsa-tagsa ka posisyon. Pansa dili pa nato sugdan nato sa nipaminaw ning ato ang mga sponsor may gala nga mao daw ni sila'y magbuhi nining ato ang programa. Standby may gala. Play by USB drive. Ibuto ta alis sa laudin. Muslim by faith, Ibuana by choice. Ibuto ta alis sa laudin. Muslim by faith, Ibuana by choice. Muslim by faith, Cebuana by choice. Arlen S. Salahuddin, numero 34 sa balota. Pagkakonsihan sa Cebu City South District. Usa, mga Cebuano, iboto ta. Awag ko tangan, ato siya na suportahan. Ilig na to siya kalintan sa district. Kasi lang ato siyang butan sa lahurin. Sa pagkakonsihan sa Cebu City South District. Sa lahurin. Ato ang milyon, ato ang iboto, ato suportahan. Sa lahurin. Numero 34 sa balota. Arlen sa lahurin. Mga Cebuano, ato ang yun siyang butaran. Ato siya na sulayan. Likto na tao ang damutabang. Ang ayang uus katawan. Dilikid niya bumul. Kumaya sa lahurin. Sa pagkakonsihan sa Cebu City South District. Arlen sa lahurin. Ako
sa balota. Arlene sa lahudin. Mga subuanon ato agyot siyang butaran. Banking and finance, legal management. Professional healthcare practitioner, socio-civic. Women empowerment. Agri and aquaculture industry leader. Advocate ethno-linguistic and cultural identity for the minority sectors. Pagkakusihal, you know who are sa lahudin kay atong iboto. Matinodanon ug matinabangon na tumasaligan na yung pilion. Usa ayaw yun siya kalimti sa pagkakusihal siya kay botari. Arlene S. Salahudin, numero 34 sa balota. Arlene sa lahudin. Sa pagkakusihal sa Cebu City, South Arlene District. sa lahudin. Ato ang pilion, ato ang iboto, ato Arlene sa sumadahan. lahudin. Numero 34 sa balota. Arlene sa lahudin. Mga subuanon ato agyot siyang butaran. Awagutangan ato siya na suportahan. Pilig na to siya kalintan. Sa district councilor ato siyang botahan. Arlene sa lahudin. Sa pagkakusihal sa Cebu City, South Arlene District. sa lahudin. Ato ang pilion, ato ang iboto, ato suportahan. Arlene sa lahudin. Arlene sa lahudin. Numero 34 sa balota. Muslim by faith, Buwana by choice. Ibuto ta Arlene sa lahudin. Numero 34 sa balota. Muslim by faith, Buwana by choice. Ang eleksyon ayaw kalinti. Alin sa lahudin jud butuhi. Kayandang jud na mutabang. Sa South District ug sa mga kagawato. Jud siyang mutaran. Alin sa lahudin. Di na to kalimtan. Anda magatag o kausaban. Sa South District pagkakudial. Di jud kalimtan. Si Arlene sa lahudin. Ang eleksyon ayaw kalinti. Alin sa lahudin jud butuhi. Kayandang jud na mutabang. Sa South District ug sa mga kagawahan ato. Jud siyang mutaran. Arlene sa lahudin. Di na to kalimtan. Anda magatag o kausaban. Sa South District pagkakudial. Di jud kalimtan. Si Arlene sa lahudin. Advocate inclusivity for Muslims, Christians, Catholics in all regions. Advocate in hunger campaign. Affiliations and partnerships. Metro Cebu Eagles Club. Rotary Gloria Maris Alpha Pi Omega. Goa Federation. Sa Laang Police Advocacy Group Muslim Affairs. Pusa karong maabot na eleksyon. Tinato kalimtan. Arlene sa lahudin sa pagkakusihal sa Cebu City South District. Ato, Diyos siyang mutaran. Arlene sa lahudin, di na to kalimtan. Hanggang magatag o kausaban. Sa South District pagkakudial, di Diyos Kining lokal nga pinili ay mga kaigsunan mo ni Roy mahimo na tong barometro kung unsa ang mahitabo sa ato ang nasod. Kay mo manikingon nila nga ang lokal nga pangagamhanan mo mangyoy una nga maghatag og dako kaayo nga impact sa pagpadagan sa usa ka nasod. Busa, no? Daghan na kayo. Tanaw nato mga kaigsuonan. Makita nato nga dunay mga lain-lain nga mga politiko, lain-lain og estratehiya sa pagdumala, lain-lain og baruganan sa ang matag lungsod, matag dakbayan
magdepende man gyud kana siya kung unsa ang kalidad sa mga leader nga atong pilion. No? If they have that political will to serve the people. No, okay, ang mandato sa usa ka opisyal sa pangagamanan mao ra man gyud ang paghatag sa panginahanglanon sa mga katawhan. No? Kay kuan nga sila mo'y serbisyuhan sa katawhan. No, bitaw na ako nakita pod nako, no, usap isip usa ka responsable pod nga butante, nakita nako nga there should be a proper muna nga para nako nakita nako manggod nga kung ang usa ka leader sa usa ka lungsod or usa ka pangagamhanan nindot pagkabahin-bahin, bot pasabot niya na mga kaigsunan gikan sa marginalized sector o sa ato pa ng mga katawan. Iyan ang gipakita nga I deserve in this position. O kung hatagan o kahigayunan, mapalakdan pa niya ang iyang pagpanerbisyo sa katawan. Kay kani manggong lokal nga pinili ay karon mga igala, nindot kay ni kay diri nato makita kung unsa kaanindot pod ang kaugmaon sa mga katawhan. Kay through this adunay makita nato nga kausaban sa tanang pamaagi, no? Kay lain-lain nga politiko, lain-lain man sila, lain-lain estratehiya, as I have said earlier, lain-lain sila og mga pamaagi sa pagserbisyo sa katawan. Ang uban, muna giingon nato, sa dihang nangampanya pa, maayo kayong mutagad. Apan sa dihang gihatagan na sa mandato sa katawan, mawala na. Muna giingon nila, taling duolon, apan lisod pangitaon. These are the type of leaders. Muna sila mga traditional type of leaders, mga kaigsunan, na istorya ta karon, inig-abot sa eleksyon, awa na ta. I'm done. No? Muna'y atong likayan kay kani manggod ato ang kaugmaon mga kaigsunan sa ato ang lungsod sa usa ka dakbayan nanginahanglan na sa political will sa usa ka tawo, sa usa ka leader. Di ta aning mga politiko nga pure politiko. Kaya ang politiko mangod kay kaigsunan, no? Kung atong i-differentiate mga kaigsunan, leaders and politicians, ang kaning politiko mga igala, mao ni sila sigigsaad. Nga kani akong buhaton kung ako hatagan ninyo kay gayunan. Hatagan ta mo mga nindot nga mga proyekto. Muni sila ang politiko, napuno sila og pasalig sa katawhan. Apan kaning mga leader nga wa pa gay ni sila posisyon sa pangagamanan, nipakita na sa ilang tagsa-tagsa ka mga abilidad. May serbisyo sa katawhan, bisan pa way katungdanan, mipakita sa katawhan, matagkaroon og bunya, mutanaw sa kalisod sa mga katawhan. These are the leaders. Ug mauunta ni ang ato ang tanawon. Kay nindot kaayo mga igala, kung aduna kitay mga leader nga aduna joy kaluoy, adunay paglantaw sa mga katawhan, dili kay ang ilang gilantaw ang ilaha lamang kaugalingon. Try to imagine kung ang usa ka lungsod o usa ka dakbayan gidumala sa mga sa mga tao nga ang ilahang gitanaw ilang kaugalingon, what will happen? Bungkag ang liderato, nagbahin-bahin ang konseho, nagbahin-bahin ang mga katawhan. Tungod kay ang ilahang leader mismo, ang ilahang mga gipampili, wala man nakatanaw sa ilang panginahanglanon. Kung aduna man gay nalantawan, katura pong mga duo. Kay kung magpabilin ta niining klase sa ato ang mentalidad, hayan wa ra gyapon tay makabot. Tungod kay
kining mga opisyalis nga atong pilion moingon man ni sila, I'm done with my responsibility ninyo. Kay before the election, gibayra naman ta. No, di ta ilang gamiton ang ilahang mga impluwensya. Ha? But this is not the trait, no, sa usa ka maayo nga leader. Kaya ang usa ka maayo nga leader, mga kaigsunan, ang iya lamang gitanaw ang iyahang mga katawhan. Naglaraw siya nga, no, mahinta kung hatagad ko ninyo kay gayunan nga mo serbisyo kaninyo sa usa lamang ka termino para mapamatud-an ako nga ako sincero sa akong pagpanerbisyo. Ihatag ninyo kining kay gayunan nga inyo kong palingkuron nganha sa atoang pangagamhanan aron mapamatud-an ako kung unsa ang ako ang pagahimuon. Muna sila, and they don't even care nga unsay mahitabo nila. Ang nahitabo niya, mihimo siya mga nindot nga kalihukan, initiative niya nga ipuka niya ang mga illegal nga droga o ang kriminalidad niya. Kay para niya mas nalipay siya nga gitabangan niya ang katawhan, gitabangan niya ang kinabag-ang Pilipino aron malayo sa kadaot. Mga plataporma, kung aduna ba kani siya'y posible ba ni siyang mahimo? No? Kay daghan man gud kayo. There's a lot of promises based on their platforms of government that they will be presenting sa mga katawhan. But the question is, kaning ilang mga programa matuman ba ni? Or natuman na ba kini? Kay kung inyong tanawon mga igala, kaning mga politiko, kanang ilang plataporma ni balik na nagbalik-balik na. Kaning uban, doon ay mga kombinasyon nga mutabang sa ato ang katawan. Dili lamang sa ilahang mga